Good afternoon. So, ito busy si Potoy sa pag-port and polish para dito sa bike ni Sir Jerome sa Honda Bravo. Ito rin yung engine niya. Ano na yung nangyari dito sa engine ni Pakapon, Tay? Bali na para mag-convert yung Ayun. primary clutch. Para sa primary clutch yung ginawa niya. Tapos ito naman, port and polish para mas Maganda yung pasok ng gas. so shout out din kay Baldo sa pagpapayaran sa amin ng Dremel. Ito yung mga na primer ni OT kahapon. So may inaantay lang tayo kasi yung ibang fairings niya is may mga crack na. So umorder tayo ng fiber para patsian at lagyan ng backup sa ilalim para hindi tuluyang kasi pag tinornilyo yan magtutuloy-tuloy yung biyak. Ayaw naman natin mangyari yun. So ito yung restoration natin sa Honda Bravo. Isalpak na rin natin yung mga rims mga bagong tires, yung chassis, yung swing arm, puro bago po yan. So ayan, tayo yung restoration natin dyan. Alright. Good afternoon. So meron tayo isa ulit na Pinelli Evo 200 na bisita dito. Si Sir Simon, yan. So balak niyang magpa ng forward control. So hindi na iba sa atin tong Evo 200 kasi nakailan na tayong ganyan. Alright, pag-usapan lang muna kung ano mangyayari. So nandito nga pala ulit si Blurat. Ayan, nakapit na natin yung baterya sa ilalim. Tapos naglagay na tayo ng bagong foldable bar end. Tapos nilagyan na rin natin siya ng side stand para hindi na siya mahirapan. So going home na si Blurat ngayon. So nandiyan si Jebby. Tatanungin natin yung insights niya about sa bike niya. Ay, ito na pala. Ano masabi mo sa bike mo? Iyak ako. Excited na akong gamitin pa din. Ayan, so ang problema na lang nito restro. Tapos na. Nadaya ko na. Nadaya. Ayan, ayan. Pakita natin na i-ride ni Jebby yung So Jeb, pwede mo bang sakyan si Blurat ngayon para makita lang natin yung stance. Pag wala yung center stand, ayan, ganyan po siya kababa. So na-ride nyo na yan. Kick mo muna para medyo, yan. Ayun na pala kick, push start, ayan. Nara-ride na yung Baldo, si Blurat. Oo. Ayan, so talagang wala siyang wala siyang hirap na naka-sitting kayat siya so pag nag-traffic relax siya sa aming lahat. Okay. Right. Ganda ng stance niya pati pag nakatalikod. May enjoy niya lang yung si Blurat. Kaya natin bumalik. Ayan, sa wakas mauwi niya na. Side stand. Side stand. So natenga lang ulit si Blurat dito sa atin kasi inintay pa natin yung battery. Ayan, huling alikot natin sa recent update
So makikita na yan pag may bago na naman siyang ibang dyan. Pero ayan. Ayan ang status ni Blurat ngayon. Alright. So masaya ka naman? Oo. Kasama ko yung dito. Ayan. So professional na sumagot ngayon yan kasi naka-vlog. Ayan, okay na. Pero. Huligan. Ano form of art? Ayan. So kung interesado kayo sa mga ganitong build, so ito yung tinatawag nating budget build. So kung bubuin natin ng ganito, sa inyo yung base bike and the rest tayo na po ang gagawa. At least mag-alat po kayo ng 35 to 45 para ma-achieve yung ganyan. So yan yung basic build natin. Mga coffee racer, brat, scrambler. Doon po tayo maglalaro. Okay. So nakatipid ka naman no? Nagtatalo lang sila. Yan. So ito, hindi ito yung madali ang build. So sinasabi nga namin sa inyo, nauna pa to kay BMW, kay Craig. So ito kasi chill lang tong motor na to So dito yung build na po, hindi sa puro delay. Ayos na custom custom. Tsaka kung may mare-recycle tayo mga parts, gamitin na natin. Pinaka-effort yung binabayaran yung bagay. Yung parts medyo, first yung motor. Tatanong siya mo yun, pero hindi talaga swing arm, tapos yung shock, diba? One, interhugger, alcate. So yan. Siyempre, pasalamat tayo doon kay Baby Boy. Ayan si Baby Boy. Ito na naman yung mga upuan yan. Ganda ng short. So pasalamat kay Master Putoy, siyempre, as always. Siya naman yung kumbaga yung mga vision niya sa build, yun yung sinusunod natin. So hindi lang siya ng suggestions so yun ang maganda. Kumbaga yung base bike nyo pa rin ang nasusunod. Kumbaga katulad nito, yung kay Baldo, meron na siyang design yan. Kumbaga sinotoshop niya na para at least meron siyang expected na look paglabas ng bike niya. Yun naman nangyari. Yun yung nangyari. Kaya alright. So yun lang mga kamoto huligan. Yan ang ulitin muna natin sa ngayon kay Blurat. Alright. So good evening mga kamoto huligans. Hindi na ako napag-vlog kanina dahil nagligpit kami kagad nila Master Putoy, nila Oti, nila Jevi. Dahil sumusunod tayo syempre sa given hours, working hours dahil nasa protocol natin sa MECQ dito sa Cavite. So ito yung mga current projects natin. So kung naalala nyo si MK, yung Kiwi Coffee Racer natin na gagawing bobber. So ang tawag natin sa ganitong build ay galawin mo lang ako pag nandyan na yung budget. So si RJ hindi niya naman din kasi ganun ka-priority. So taking our time para dito sa project na to. So kung kailan niya ulit matripan na idagdag or baguhin na yung frame, so nasa go signal niya yan. So pwede po sa atin yung mga ganyan. Since hindi natin siya priority, ang priority natin ay yung kay Sir Jerome, etong full restoration ng Honda Bravo. So ayan na, nakabit na natin yung mga ibang parts ng mga brand new. So lahat yung brand new kung napapansin nyo. So ang nangyari dito sa project natin is tapyas lahat ng mga luma at papalitan ng bago. Kaya kung nakikita nyo patong-patong yung mga karton dito, punong-puno po yan ng mga parts. May mga genuine parts, may mga OEM parts. So yung sa fairings or sa kaha ay hindi pa natin ginagawa kasi hinintay pa natin yung mga fiber na ipang re-repair natin sa mga yan, yung mga biyak-biyak na ganyan. So para ma-prevent sa mas malalang idudulot niyan pagtagal is ifa-fiber natin yung ilalim. So babaka pa natin din masilya para safe na safe yung panel. So pag in-screwan hindi siya delikado na mabasag. So ayan, so abangan nyo to kasi as in pag lumabas ng motor to is parang galing kasa talaga. So sa may mga alam sa Honda Bravo, so alam natin na mga Gen 1 to. So
Abangan nyo yan. So ayan yung mga status natin. So yung sa makina, hindi pa natin na isasara kasi kailangan pa ng mga gaskets. So bibilang pa ni Puto yan. So every step na ginagawa natin dito is naka-update si Sir Jerome dahil marami siyang parts dito na talagang pamalit na lang. Kaso yung iba is hindi nila napansin na pang ibang motor pala. Katulad ng gasket na pang 125, so hindi siya pasok sa engine. So abangan nyo yan. So maganda to. So ito lang ang unang bike na ginawa natin na hindi talaga classic. Pero as in retro, hindi naman retro. So classic na rin siya dahil mga Gen 1 to. So mga lumang labas. Alright. So yun ang gagawin natin. I-restore natin yan. And then ganun din kay MK. So after nyan, pwede tayo bumalik kay MK. So inform na natin si MK na medyo maluwag na ngayon. Anong gusto mong ipagawa ngayon kay MK. So sa mga nag-aabang sa Bobber Build at sa Cafe Racer, easy lang kayo at papakita namin sa inyo lahat ang transformation nito. So ayun lang. Ayun, gusto ko rin pala linawin na kahit tayo may mga ongoing projects dito, is welcome naman din po tayo sa mga walk-in. Wag lang yung mga major na mga swing arm extension o ano, pwede po nating i-schedule yan. And then yan, para yung mismong araw na ibibigay namin is tututukan natin yung project. So hindi po natin tinatanggihan niya, welcome po kayo, lalo na yung mga minor maintenance lang naman na madali magawa. So welcome na welcome po dito yan. Alright. Alright. Ayun, so again sa mga regular natin na tagapanood dito sa mga vlog natin, sana nagustuhan nyo yung konting update sa mga projects natin. At syempre, marami tayong content. Kumbaga, itong garahe is malaking content na to sa mga pumapasok na trabaho. So yun mga kamoto hooligans, makita-kita tayo ulit. This is the Goon, and I'm fucking out!